Masayang-masaya nga itong si RJ matapos nga na formal na ipinakita niya ang kanyang mini clinic dito nga sa kanyang mag-inang si Lynette at Annalyn. Dahil sa wakas nga ay makakabalik na talaga siya sa kanyang pagiging doktor sapagkat nagkaroon na nga siya ng clinic. Yakap nga sa tuwa itong si Annalyn dahil ang kanyang ama ay talagang hindi sumuko. Sa kabila ng hindi pa lubusang bumalik ang kanyang mga alaala, ay hindi ito nawala ng pag-asa na matutong muli at makabalik sa pagiging doktor dahil yun talaga ang kanyang pangarap at ang kanyang buhay. Maging kompleto na nga ang lahat. At tinatrabaho na rin ni RJ ang kanyang panliligaw dito kay Lynette dahil umaasa siya na magkabalikan niya sila matapos nga nila ni Moira. Natutuwa din si Lynette dahil sa nangyari sa kay RJ at masaya siya na pinagmamasdan ang kanyang mag-ama na masayang magkayakap sa isa't isa. Maya-maya pa nga ay mapalingon nga ito ang si Lynette at magugulat siya dahil sasagi sa kanyang mga mata ang kanyang dating asawa na si Carlos na tela nga minamanmanan sila. Mapasigaw siya bigla at babanggitin nga ang pangalan na Carlos. Nagulat maging itong si RJ at itong si Annalyn. Napalingon din sila, subalit na ang kanilang makita ay wala naman doon itong si Carlos. Siguro nga iniisip itong si Annalyn na baka pagod lang ang kanyang ina kaya na-stress ito at bumabalik ang kanyang trauma dito kay Carlos. Ngunit sadyang totoo ang mga nakita nitong si Lynette dahil talagang pinagmamasdan sila ni Carlos. Hindi nito matanggap na magiging masaya sila at maging buong pamilya. Hindi rin siya makakapayag na magkabalikang muli si Lynette at itong si RJ. Gagawa siya ng paraan upang mawasak ang kanilang pagsasama at humahanap lamang siya ng tiyampo. Bilang banda sa may di kalayuan ay nakikinig din pala itong si Zoe at pinagmamasdan din pala silang magpamilya. May kirot sa kanyang dibdib dahil kung hindi sana naghiwalay itong si Doc RJ at itong si Moira, maaring siya ang naroon at magkasama buong pamilya. Subalit wala na nga siyang magawa kundi maging masaya na lang din para kay Annalyn. Napalingon siya at nagulat din siya nang sumigaw itong si Lynette na Carlos. Agad niyang hinanap at sinabi niya kung naroon si daddy niya. Gusto niya itong makita, subalit hindi na nga niya ito naabutan dahil nagmamadaling lumabas. At na tinawagan ni Zoe ang kanyang inang si Moira upang ipaalam na hanggang ngayon si Carlos ay hindi matahimik at nakabuntot pa rin pala dito kay Lynette. Kung kaya't nangangamba siya na baka mayroon itong gawin at baka nga itong si Carlos ay magipit at magsalita na nga sa kanilang mga sekreto na tinatago-tago. Kaya ayaw ni Moira na lumapit si Carlos dito kina RJ at Lynette dahil baka mabisto pa siya. Kung kaya't gagawa na naman siya ng paraan. At sinabihan nga siya ni Nerissa na hindi siya sigurado na ligtas ang kanilang mga sekreto at papabor pa rin itong si Carlos dito kay Zoe. Alam naman nila na itong si Zoe ay hindi lumaki kay Carlos. At matagal na hindi sila magkasama sapagkat nabubuhay lamang si Zoe kasama itong si Doc RJ kung kaya't mahina pa rin ang alas niya na si Zoe ang kanyang magiging pananggala. Kaya para makasigurado siya ay siya na nga mismo ang gagawa ng paraan para tuluyang manahimik itong si Carlos. Ngayon ay uutusan na naman niya itong si Dax nang sa ganon ipatumba nga itong si Carlos. At ipinakita din ang larawan ni Lynette dahil alam niya na doon nakabuntot itong si Carlos sa dati niyang asawang si Lynette. Kung kaya't doon rin matatagpuan ang lalaking ito. Balit dahil utak kriminal nga din itong si Carlos at alam niya kung may nakamasid sa kanya, ay agad na mapapansin niya na may lalaking nakasunod at naiinis siya. Dito nga'y kanyang hinahabol at dito'y kanyang pagsusuntukin at dito paaminin pa niya kung sino ang nag-utos sa kanya para sundan itong si Lynette at ano ang pangalan. Ano daw?